Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here with Plan Motive. Giving you guys another video reaction video. And this time we're talking about Flip Top Harlem versus Katana. Ginawa ko na to dahil may pasok ako. At ganun pa man, ito nga pala ay requested ni John Rafael Asis. Sabi niya, Boss Plan, Harlem versus Katana, please ma-enjoy mo, promise. At alam kong super busy ka na kasi sabi mo ko since day one, hey, we'll just pray for you na lang na lagi malakas. Thank you, gagawin ko na to para matapos tayo. Tapos diretso na ako sa work. So, ngayon, ganun pa man, gawin na natin to guys. Ito rin ay requested din Noodles 13. Salang na kaagad natin, Boss Katana laban kay Harlem. Tara boss, tirahin na natin to. Bakit si Bernard Buitre 6656, Harlem vs Katana sa Serplan, pabati sa Buitre family at Calleja family. Watch yan from Binangonan, Rizal. Tapos si Errol Kenny Uhay, Katana vs Harlem Idol Plan. Yan. Gawin na natin to guys. At marami na namang Alright, let's get to it. Kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung bago lang kayo, at kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. At may kunata kayo mapaborit nyo yung artist na doon para sa fax, minute at message, nagre-react lang ako. At kung may masabi na ako di maganda, kayo nang bahala magpasensya. Ganun pa man, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. May music producer yung California, mga audio engineer at the same time, ang master hypnotherapist sa mga NLP, master practitioner, apply psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top Harlem vs Katana. Let's get to it. Like natin muna yan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. At may bago kong labas na kanta. Ang title nun, Sige Lang. Check nyo lang sa description. Yung personal na channel ko. Kasama natin si EJ Power. Hopefully magustuhan ninyo. Let's get to it. Shoutout kay Enigma. Shoutout kay Harlem. Shoutout kay Katana. Stop naman namin, Harlem, Katana. Pero nung nakita ko yung lineup, nawalo lang yung laban per day. Taka na parang feeling ko, nagdalawang isip ako, deserve ko ba talaga? Pero salamat at napasama ako dito. Sorry. Excited lalo na ngayon. Ganado ako sa kalabang ko. Tagal ko din nagpahinga, 2 years. Halos last battle ko, so Pressure ako kasi idol ko talaga sa Harlem. Sa totoo lang, isa sa Harlem sa pinaka creative pagdating sa pen game. Sobrang respetado ko yan. nakikita ko yung similarities. Hindi lang sa hindi lang sa itsura. Pero yung sa style, choice of references. Kilala siya sa mga creative angle, yung mga angle na kung ikaw rapper, di mo iisipin na i-angle sa yun yung mga napipili niyang angle. At ang galing niya mag-explore ng iba't ibang atake. Mga di mo alam kung saan nanggagaling yung mga atake niya minsan so di. Makakasa kayo ng mga kaibang rima na hindi nyo pa naririnig sa tanang buhay nyo. Makakasa kayo ng mga kaibang angulo hindi nyo pa naririnig sa tanang buhay nyo. Makakasa kayo ng mga new shit. Sa akin, Kalimutan ko na si Harlem. Magkamukha na sila ni Katana. Ginawa ko sa estilo ko, medyo nilamangan ko ulit yung jokes. Kasi feeling ko yun yung mas mas effective Lalo na si Harlem kalaban ko, feeling ko dun ko siya madadali. yes, Katana, back you. Kita-kits mamaya. Good luck. Yee! Master, sana maging maganda yung laban natin. Galingan lang natin bias. Salamat sa battle na to. Kita-kits mamaya. Ay. Kalang ko ready na ba ako pakinggan pero go lang. Flip Top Round 15, Day 2. Dito ngayon, The 10, Las Piñas City. Una Nasa lang natin? ng gabi. Shoutout sa lahat na kasama natin dito. Flip Top mag-iay sa parating natin. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Bagong labas nga pala, Hypebeat, Flip Top, collaboration, Old Gods, sinipilihan, dalawang colorway. Meron din syempre available online, nandiyan rin sa likod. At bago magkaupusan, baka pang regalo nyo sa Pasko. Lahat ng mga represent collab, nakikita nyo dyan na linya-linya, bagong labas din yan, mga bagong disenyo. High Minds, Black Manila, Crown Manila, lahat-lahat. Shoutout syempre sa Flip Top staff at lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At sa kanan ko, Shoutout. Pasig City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Harlem. Shoutout Crown Manila. Nalatalo ko kagabi, Black Manila, sige. Tsaka, ayun lang, Odat naman, tsaka kay Katana lang. At sa kaliwa naman,
Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Katana. Alam mo, di madali. Gawa tayo na Las Piñas Tawag, 7 Heads, Mongol Unit, Notorious, Black Manila, salamat. Pinag-usapan na nila. Umayag naman si Katana na maulan si Harlem. Tig-2 minuto dapat. Non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 15, Day 2, Harlem. Ilang years na akong bumabatel. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas isang dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars! Ahon Game! Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Well, sabihin mo muna, Protractor. Sobrang bulol mo sa arm, pag nagdodota ka, otoban sa'yo si Trent Protector. Paano ako kakabahan sa mga rimat bara na nanggagaling sa iyong boses eh, hindi mo kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Wow, ang ganda agad ng intro ni Harlem. Oh. Very smooth at very dictating yung ginagawa niya. Parang pinakita niya agad yung status niya, yung very reflective yung ginawa niya na yung status niya between sa pabululan ng araw, mas malinis pa din daw siya, parang gano'n. na kiniklaim niya na mas maayos pa rin siya, yun, sa mga ganyang klase, which is, para sa akin, very convincing yan. Relo, Rolex, o time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, ha? Napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa iyo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Arbars? Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Very risky yung ginagawa ni Harlem, pero very convincing pa din yan. Moisturizer. Ay, Talagang mawawala ng oxygen tong Katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Hinugil ko pa para sa inyo mabuo lang yung multi, yung packing shit. Na ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet. Tapos gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at iba ang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot. Sa idol nito, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito? Kay Kiluwa sa Ekisan. Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tapos siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan kagabi. Pero tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba? Sa laban na yun, shinout out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Eh di ikaw na mabuting halige. Tapos ender mo sa same round, shinout out mo naman yung ex ni Kiluwa na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to eh. Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madamay yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung halige palakantot. Di mo ba naisip yung maramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Takina pero ganyan kayong mga bagong MC, no? Favorite nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pas battles, yung mga paborito nyong pandis. Kung malaman, kung mga battle MC ba kayo, o mga chismosong archaeologists. You know? Style marking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling, katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Sa alam mo gano'ng kahasil yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban.
So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Ang ganda ng ginagawa ni Harlem dito, but very risky yan, putang ina. I'm very sorry Harlem, but yung ginagawa mo, hindi yan sa laban. Yung bagay niyan, very educational yan eh. Kasi yung masterclass yung ginagawa ni Harlem, kung ano lang to, kung promo battle, malaki pang impact, pero pag dinala mo sa laban yan, parang nagmumukha lang siyang tawag dito nag-a-advise o nagkikritisismo. Pero kung promo battles to, ang laking impact niyan. Kasi ang ginagawa ni Harlem, ine-expose niya yung mga madumi o yung mga irrelevant na movements ng mga battle artists sa panahon ngayon na para sa kanya ang wak lang tingnan, which is true. Kasi ginagawa nyo halungkat buhay, tapos para lang namin maintindihan, kailangan namin balikan yung past battle. Kasi hirap silang maggawa ng panibagong ideolohiya o topic sa makabagong panahon. Ngayon mismo, kailangan pa nila ng guidance mula sa past para lang may masabi sila. 'Di ba? Well, kailangan, kasi nga history, 'di ba? Kailangan mo talagang aralin yung history para rin masabi ka. Pero at the same time, ibig sabihin, hindi kayo ganun ka-advance kasi hindi nyo kaya mag-create ng bago sa mismong present day. Yun yung problema doon. At yung ginawa ni Harlem, sinacrifice niya yung mismong round niya. Kasi magmumukha siyang boring, magmumukha siyang pinapagalitan niya lang si Katana, parang ina-advisean niya lang, parang sinisitan niya lang, parang mga ganong klase ng mga bagay. Kasi para sa akin hindi siya effective, lalo na pag battle yan, kasi kailangan intense yung binibigay mong informasyon at yung punchline mo. Pero dito nag-take siya ng risk para ipakita na yung mga ginagawa niyong kabalbalan, inatigilan niyo. Big props yan kay Harlem. Big props. At malaking dago ko yan. Kasi hindi yan ma-appreciate, pero na-appreciate ko even though hindi siya ganun kasabog. Post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Wala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan kang reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam namin, gago ka din no? Dahil para naman umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Bars. Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong i-angulo sa akin dito sa flip top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko pa lang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, yung reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, tas enderan ng mga homoerotic bars. Pamilyado na yung tao, tol. Spitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik, at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Lakas pa ng loob mo. Natirahin si Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak! Kampi kami nun, di ba? Pag uwi ko yung premyo, pinambili natin ng Family Food. Ang ina mo, lakas mo kumain, halos ikaw nga nakaubos ng fried chicken. Magalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Ina ka, kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit bulol to sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri, and you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Haba ng rounds ni Harden, pero okay naman kasi storytelling. Tignan natin gagawin ni Katana. Yo. Check. Kaya ko din yan. Ito lang, ang game! Dad? Sino mga nagko-comment dyan, tatay ko to, putang ina nyo
Masaya nga ba ulo nyo? Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo, tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo! Hindi ko hiling makita ka! Ang daming pwedeng ipamana, pakiyo, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina mo. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka na sinasabihang bulol sa comment, ako ba napili mo? Damay-damay no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol, ba't hinila mo ako pabalik? Ang ina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility na madalas sa ating binabato. Pero kung talagang tatay kita, sablay kamin, wag mo ko dyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo battle, tang ina mo. Ang gusto mo battle, tang ina mo. Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. Hindi, putang inaas na ito parang gago, walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ang mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Anong baon mo ngayon? Sa akin ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tang ina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, ew. Di na kita idol, kadiri ka. Hinama ka lang ni Lax, dinaan ka sa tangkad, nanghina agad, opensiba. Ba't di ka pumayag? Kung ako yun, puta, suntokin ko titi niya. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang dura mo. At yun din ang rason, ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butas ng tula mo. Alam ko din pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Bakit? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag one-on-one, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na. Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kung di lang nakachamba sa akin si Sendlook, Dad, stop! Nakakahiya ka na magmaktol, kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya. Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin o sa idol, komportable si Hades sa ilalim. Hades sa ilalim. Sa tingin ko, bibigay ko kay Katana yung ano niya kasi mas maganda yung setup niya, mas maganda yung content niya, at mas define yung mga punches niya. Kay Harlem din kasi medyo may downside yung ano niya round 1 niya. Other than that, magaling pa rin. Tignan natin gagawin ni Harlem sa second round. Yo! Tangina mo. Suwi mo anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oo, anak nga kita, you son of a bitch. Sa lakas ng loob mo na si Luxuria, sa banat mo, yung pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki. Okay, sige. Ina ka, ha? So ito pala ang example ng Modus Battle MC. Yung isang buong liga,
ng roster, puro 3GS ang breeding. So, flip top, NBA, ano tawag sa inyo? G-League? Joke lang. M-side nagagalit ako. Pero putang ina kasi no-roster nyo no? Kanina ko ba sisimulan? Kay Shaboy. Kay Shaboy. Putang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangalat mga tungtong sa stage ng flip top, tapos nung nandun na nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si 3rd D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya ay itong si Nego G. Tinalo ko ni Luxuria, ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo na, di puta jump shot pati layup nun ni Isa Bitaw. Nakakita ka ng layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Sang ina, daig si Mr. Longbam. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, ang ina ka, imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be. Tarantado ka pala eh. Imbis na nagkakabisado ka, yung mga rounds pre, ang ginagawa mo, nakikipag-duet ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos sa mabas, sana nga 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo? Alam nyo ba ano yung 33042? Sa video okay, 1 in a million you. Ang hindi ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto itsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yon. Utang ina, aga-aga kinakanta sa video okay, Pokemon. I wanna be the berry. Tarantado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Ito kayo nahiya kay M-Site? Ha? Ginagawa niya lahat para lang makatutong kayo dito sa flip-top tang ina nyo. Kaintindi niya sa inyo, ayun, natalo siya sa MC, nagiging paro-paro. So pagbabattle ka sa flip-top, preparado ka kay Manda. Nung bumattle ka na uli sa Modus, nag-joke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip-top ka na. So okay lang na magkalat ka sa ibang liga, gaya ng Modus. Yan, ganyan-ganyan, tol. Ganyan-ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't malit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Mukhang mag-joke dito, putang ina ka. Kung mag-joke ha? Kasi, sinasabi ko sa iyo, yari talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa inis at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mo hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360. Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. Kung bumatil man ako ng flip-top o sunugan, wala kang pakialam, huwag mo yung masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako mukhang pera, di ako babattle dyan sa pukin ng inang PSP. Iyak. Kasi para mas magets mo noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ko kailangan counterin ng katana kung meron ako secondary at primary. Kasi haanin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kumbaga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market-market. Nasa body bagan ka pa lang sa battle rap, nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, darating din ang araw na magiging magkaranggo tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya ay all in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi ito na yung one. Ito na yung one. Ito na yung one. In a million. Chance of a lifetime. Oh.
maganda yung angulo ni Harlem, may mga part talaga siya na highlights din talaga ng round niya. Pero tignan natin gagawin ni Katana. Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag-multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandahan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati? Nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita. Dito. Wala pa ako nun sa flip top. Isang beses mo lang ako na-replyan. Attention mo, di ba madaling makagilap? Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun. Gusto lang talaga kita makausap. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno. Nagagalit siya sa'yo. Halos gusto ang sakalin. Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo sa LB sa pagpaparakol ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Soreno nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa ang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. Panay salita ka lang naman, asa ng iyong katibayan. Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Putang ina mo. Aso lang mahal mo, tang ina ka. Ang ganda ng struktura na ginawa ni Katana, no? Parang ginamit niya yung tawag dito, yung goal o layunin ni Harlem na magkaroon ng kapayapaan, pagmamahal sa mga animals. Pero bumalik sa kanya dahil sinusuportahan niya yung mga manok na nagsasabong. Ang laking sampal nun. Very contradicting. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tangina mas pangaalagaan yung manok sa aso eh. Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Kahit kailan may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol, tanghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantayalang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Nasa lipat si Harlem. Poseidon, ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo. Malas mo lang, mas mayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papatawid ka ng bangka. Bars, napaka-violent ng Diyos galing sa Old Testament. Actually, pinabayaan na tayo eh. Sabi niya, bahala na nga itong mga tao na to. Gugunawin ko na lang yung mundo sa pamagitan ng baha. Tapos si Kristo na bahala sa inyo. Ayoko nang hawakan kasi yung mga tao masyadong maraming free will at pakiramdam nila kayang binabastos lang natin yung Diyos. Yung Diyos panay ang reset sa katauhan natin. Panay ang reset, panay ang nagkalatang tao dito, sunugin niya yan. Yung ginawa niyang tao rito, nagpapatayan, susunugin niya. Papatayin niya, gagawa siya ng action, papatayan. Dahil napaka-violente ng Diyos, hindi nakakalimutan ng mga individual at bawat nila lang sa mundong to na ang Diyos ay hindi ganun kabaitan. Pag sinagad ninyo yung problema ginagawa ninyo, puro gera-gera ng ganyan, ang Diyos nandiyan lang at nakikinig at na nanonood. Once na napuno na naman siya, kaya niyang gunawin yung mundo anytime He wants. Ang problema lang ngayon, dahil nagkaroon tayo magpasalamat tayo si Kristo na buhay. Dahil kung wala si Kristo, nandiyan na lagi tayong nakatingin sa likod natin, hindi natin alam kung kailan tayo susunugin ng Diyos, kailan tayo pauulanan ng sulfur.
Ganun katindi yung Diyos. Magpapadala lang siya rito ng 2 anghel, tapos susunugin na tayong lahat. Nakakatakot yung ganun. Mas mabuti na wag natin siyang makausap. Manalangin lang tayo ng manalangin. At doon lang tayo maniwala kay Kristo. Kaya si Kristo nga haba ng pasensya eh. Nga ba ng pasensya ni Kristo? Push. Di ba pwede ka magdasal, maniwala ka sa kanya, sundin mo yung teaching niya. Dati 10 lang utos ng Diyos, ngayon napakarami na, bawal. Bawal nga mag-isip eh. Bawal mag-isip ng masama, bawal mag-lust. Kahit nararamdaman mo pa lang yung libog mo sa isang babae, mag-isip ka pa lang na hinuhubara mo siya, bawal na yun guys. Ang daming bawal sa New Testament na akala ng mga tao, konti lang, hindi, ang daming pinag-utos ni Kristo, sobrang dami guys. Sobra pa sa 10, sobra pa sa 20. Daming bawal. So, totoo yung sinasabi ni Katana, napakalaking bagay nun para mag-review yung mga nanonood at tignan kung ano bang ibig sabihin sa Old Testament. Dahil kung hindi lang talaga napagod, doon ko lang na-realize na siguro napapagod din ng Diyos. Kasi napagod siya sa atin eh. Kailangan niya pang dalhin yung anak niya para lang tayo tignan kasi hindi niya tayo kayang i-handle. Napo-frustrate siya sa atin, nagagalit siya palagi, 'di ba? Kasi hindi natin masunod yung gusto niya eh, 'di ba? Kailangan ng mas matalino. Kasi si Kristo kasama niya na yung Diyos simula ng day 1, 'di ba? Kasama niya ang Diyos, 'di ba? Siya ay isang salita na naging tao. Salita siya, talino siya ng Diyos, 'di ba? Yung Diyos may kasama siya 'yon, 'di ba? Pati yung Espiritu, magkakasama silang 3. Kaya nga may Holy Trinity. Yun yung napakalaking bagay na isipin ninyo kung wala si Kristo, wala tayong sinasamba, hindi tayo, lagi siyang, isipin ninyo, mayroon kang telepono, tapos every single time yung emergency line, tinatawagan mo. Emergency po, na tatay ko, may emergency po, na ako po yung natapilo. Araw-araw yung Diyos nakakarinig ng tawag ng ganun, nakaka-frustrate yan. Lusawin ko na lang kayo sa isang malaking bulkang mayo, mga ganun. Magpapadala na lang ako ng crusade dyan para magpatayin. Ganun. Kung ginawa niya, pinadala niya si Kristo. Kristo, ikaw na bahala dyan. Basta ako rito, titignan ko lang pag kailangan mo ako. Si Kristo na bahala. Nagbigay siya ng mga rules para mas tumalino tayo. Para mas magamit natin yung free will natin ng tama. Para mas makapag-decide tayo. Yung critical thinking na meron tayo ngayon, hindi yun galing basta sa Diyos, galing yun kay Kristo. Tinuruan niya tayo mag-isip at sumuri ng mga talata. At sa pagsuri ng mga talata na yun, nabigyan tayo ng kakaibang talino. Ang mga psychologists katulad ko, hindi galing sa akin yung talino na meron ako, galing yun sa Diyos. Galing yun kay Kristo. Yung mga psychologists sa panahon ngayon, doon din yung galing eh. Lahat ng mga talino, pag binasa niyo yung Biblia, nandoon. Lahat yun. Nakasulat doon yun. Kung paano ka magmahal, paano ka magiging successful sa buhay mo, paano ka magkakaroon ng business, lahat ng gusto mo sa buhay nandoon sa Biblia. Tinuro din ni Kristo. Napakalaking bagay mula kay Katana yun. At dahil dyan, marami mga tao na magre-review ng Biblia. Very good. At ako very religious na ako sa panahon ngayon. Tuloy natin. Hindi! Sige lang maglangoy! Pero anong gagawin ng dagat na sa lumikha ng dagat? Huwag nyo na lang akong i-quote sa mga sinasabi ko guys. Karamihan doon, mga expression ko na lang. Kasi may ganun talagang nangyayari guys. Ina-explain ko lang, ina-exaggerate ko lang para kahit paano magkaroon ng intensity yung sinasabi ko. Dagat ang apoy! Lahat kayang gawin ng... Kung may ma-offend man ako, kayo na bahala, magpasensya. Ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo, malas mo lang, mas mayulente ang Diyos, nag-aaling lumang testamento, papag-awin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy, pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat ang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot, gagawin kitang bulate tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Ulit, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Bibentaya para sa lahat. Turing nung pamasko ko sa inyo. Ang tweet ng grand prize, kulay brown. Binali ko ay Sorenyo.
laking bagay ng ginawa ni Katana doon na imaginary burst din yun. Tuloy natin. Kasi nagpanggap siya Diyos. Sa tingin ko, nakuha ni Katana yung second round. So sa tingin ko, landslide na to, nakuha na ni Katana yung first and second round. Even though may pinakita maganda si Harlem, mas define lang talaga yung punches. Kasi minsan, ang daming nasasabi ni Harlem, pero hindi natin ma-distinguish o hindi malinaw sa atin kung punchline na ba yun o kulang talaga sa pandinig. Pero yung ginawa ni Katana, define talaga siya. Maririnig mo na mayroong punchline na tumama. Even though may punchline si Harlem, pero nahihirapan tayong suriin kung yun na ba yun talaga. Kaya mas maganda talaga pag distinct yung punchline mo, mas na-account siya ng maayos. Kaya minsan yung iba parang, ang daming punchline na ito, pero hindi naman nila ma-identify kung may punchline ba talaga. Parang sinabi lang nila maraming punchline. Oo, magaling tayo magsuri, pero lagi natin isipin yung sinasabi ni Sir Enigma na iba pa rin pag live. Kailangan ma-distinct ninyo. Tuloy natin. Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Ha? Walang aawat-awat, di mo ako mabibitin. Kasalanan ko ba? Putang ina mo, favorite ko, fried chicken. Kaya wala lang, mga banat mo talagang napakaalat. Ano ngayon kung mamatay yung manok? Eh ako si Poseidon, siyempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat. Ayun, bayos din kayo, yun. Sige. Ina nyo ha, idol nyo to, di ba? Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya nung una kitang napanood bumadal sa mga video. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Eh love na love ko kay Nisaki eh. Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, eh may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi niyo, shoutout sa celebrity homo siya. Siya, putang ina to, sila shoutout is Pakol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata. Mas masahol ka pa kay Ponger. Kung tong Harlem kilala sa Crip Walk, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng brief at boxer. Ngayon matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka, walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo, happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo eh, no? Requirement ba talaga to, ha? Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip top. Eh, tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung makangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Arik. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip top para magka-VIP siya sa Starfleet. Ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, patagal Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo ha, kaya di po bakit malakas ang baker at kapit mo, eh di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas taas, pakul kid. Inan to? Kasi yung sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Yun to, bad do. Ang ina ka, asan ba si Slakwan? Ha? Yung mga repin ghetto land of Las Piñas, talaga bang ganto, pang? Tapos si Slakwan, kung umasta, kala mo taga Long Beach, kung nakatira sa gilid ng coastal. Hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo ano naambag nyo sa akin? Nung 2x2 nag-amoy coastal road si Papiw. Ina mo,
Kasi kung hindi mo pa nag-gets, tol, gets na ba, bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars tang ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa'yo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para fruits of labor mo sa gana. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career, tol, for you to be in a higher place. Kinailangan kong magka-ripwalk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana, makapag-Harlem Shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect. Tandaan mo, kaya malakas ang bildang yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Kaya, kasi ang mahirap, Bago kumitil ang katana sa akin ng sabi niya, master. Kasi mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Kaya, sabi niya kasi sa Japan kasi para maturing na perfect ng student, kailangan nilang patayin yung master nila. So parang bago kumitil si Katana, kailangan niya munang patayin si Harlem kung saan siya nanggaling. Napakagandang perspective mula kay Harlem. kasi ang mahirap sa malaki expectations sa'yo ng tao, ang kailangan mong mamit, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin, huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ako ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. At kung ano man ang marating ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Last! Kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko, alam ko sa ngayon di mo pa yun gets. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa aking 20-year-old self. Sa totoo lang, malaking bagay yung sinabi ni Harlem dun sa third round. At hindi lang yun basta para kay Katana, kundi para rin sa lahat ng mga aspiring artist na sasalang sa flip top. Tama yung sinabi niya. Kasi ang dami niyang pagkakamali sa panahon niya. At ginamit niya yun bilang isang gabay para ituro sa mga makabago. Sana lang na-appreciate. I'm pretty sure sana ma-appreciate. Kasi hindi biro yung ginawa ni Harlem. Sinacrifice niya yung rounds na yun para masabi. Kasi meron talagang potential si Katana. Tuloy natin. Third round para kay Katana. Tangina, nagsha-shoutout daw anong espakol. Ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Boss, alala mo yung laban niya kay Sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong napanood mo? Gawang Taiwan ata napanood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida? Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung manggit, yung pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem? Ang linaw eh, bago siya magpakamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay, putang ina mo? Gago ka, 14 years ka na dito.
Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad nitong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang maipagtalo ay sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pa galit nun? Ikaw pa galit nun? Tangina ka, ikaw na nga nag-imbento? Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento? O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong engkwentro kasi di mo dinaligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Hilig Itachi ang puta, matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawala ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend, bobo ka dahil sa drugs. Si Itachi nung nawalan ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isuli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bala ka dyan. Para kang tanga. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang Bars! Magdadrugs kayo, tas tamang sulat ka na. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poisong masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sorhenya mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Eh di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle na buhay sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya. Kinabisado mo yung sayo. Practice mo pa ha. Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, ang tibay ko eh. Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuo, di lang ako nagsasabi kahit ang sakit-sakit na. Ganun dapat ha. Huwag ka iyakin. Sana naman matuto na to. Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas, tumawag ka lang sa taas, siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Big props dun kay Katana. Bonus na lang yung third round kahit nakuha niya kasi nalaglag na si Harlem first and second round. Magandang laban. Round 15, Day 2, Harlem vs. Katana. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Mag-iay para kay Katana. Big props. Yo, para sa akin, ilagyan ko ng taas ng ano. Basta, ang ina-idol na yan. Shoutout lang sa Black Manila, sa Coco Amadeo, Boss Jamie Chop, Celebrity Home Massage, daming tattoo G's Hobbies, sa mga tropa natin dyan, No Jokes Billions, Egocentric, Tropa Admiral, Team Spansip. Salamat kaya. Ay sa inyo, 7 judges eh. Shoutout kay Katana. Nag-enjoy ako sa battle na to. Shoutout ko Nag-enjoy din ako. Manila. Odat Narat, Anelida, lahat ng mga tropa. Ahol. Na wala yung antok ko eh. Magandang laban na to. Ganun pa man guys, sana nagustuhan yung laban. Mag-subscribe lang kayo, i-like nyo, i-share nyo yung video. Ganun pa man, may bago akong kanta guys. Sige lang, nandoon sa description na doon yung personal na channel ko. Check nyo lang yun, lalabas na yun this coming 15. Ganun pa man, maraming salamat. Bibigyan ko to ng 10 kasi magandang laban na enjoy ko talaga. Maraming salamat sa mga nag-request na ito. Ganun pa man, again, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay ninyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, matigas sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala, nag-go mag-prank at kaya nga dyan. Kita tayo sa next video.